Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amir from Japan, kabayan ng Rio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 22 to 28, 2026. Tingnan natin. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Diyan reading tayo, Leo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyong tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ha? Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas. Hindi yung negative. It's a warning para magkaroon din kayo ng awareness, action, decision, or mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, ang gusto mong makuha, pasensya na, baka hindi mo magustuhan ang ating channel. Tingnan muna natin, no? Leo. Okay, dito sa situation mo, maraming gumugulo or marami kang naisip or maraming gumugulo sa iyong isipan. But you try to make it balance your life. Or marami ka lang talagang naiisip, ano, ng mga bagay-bagay sa sitwasyon mo. You put effort sa mga bagay o sitwasyon na you want to something ayusin, parang doon sa point na yon. Meron din yung iba dito is para meron kayong mga pinag-aaralan for a growth, pwedeng kung saan aspeto or you want to success dun sa bagay na yun, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then also, pero at least you try your best naman kahit papaano kasi binabalanse mo pa rin naman ito, no? Ang nakikita ko rin dito is magkakaroon ng mga pag-uusap or pagkakasundo, no? Sa mga tao na malapit sa iyo, sa iba sa iyo, no? Siguro, malapit man siya sa iyo or a person na pwede rin kasi ito ng mga bagong tao, mga ganun. Sa iba is palapit to sa iyo, ganun. May mga pag-uusapan kayo related to something goals, ganyan. O kaya nahandon yung mga dealing, may tao na makipag-dealing sa'yo, or may mga tao na partnership, or may makipag-collaboration sa'yo, ganyan. Magkakaroon ng pagpaplano there's a planning. Ako nakita, parang iba sa inyo, sa planning, may plano ako nakikita sa iyo, sa dalawang tao, or tatlo, or lima, parang apat or lima, something gano'n, na doon sa point na yun, no? Kung ano mang plano yung sitwasyon, I don't know, siguro may mga connected siya sa mga papers and documents, or pwede may pupuntahan ka na may mga ayusin ka na papers of documents, o pag-uusapan, mga gano'n. Ako nakikita sa iyo, na doon din yung point of traveling, no? Malayo man o malapit yung situation. And ang nakikita ko rin dito is may mga union. Yan. Magkakaroon ng mga union situation. And then within the 11 days, 11 weeks, 11 months, or 11 minutes man yan, or hours, merong tao na malapit sa iyo, or maybe this is you, is magkakaroon kayo ng conversation, communication, or you will receive text message, ganyan, or a messages, or maybe news sa iba, no? May pupupay anak ko. And then also, nahandoon din yung point, hindi naman nawawala sa paligid mo, no, Leo, yung mga tao na hindi ka nila gusto, ganyan. Kumbaga, ang nakikita ko naman, you don't lower your no? Yung sarili mo sa kanila. Kasi, alam mo sa sarili mo yung tama sa mali. Sa nakikita ko sa iyo dito. And then also is, yun nga, tulad ng sabi ko, yung mga disagreement, conflict, yung mga ayaw sa iyo, mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita sa iyo, no? Merong sitwasyon sa buhay mo na hindi ko alam kung pinag-aaralan mo siya o inaaral mo, parang nandun yung point na yun, o nire-research mo siya, parang nandun yung point na yun eh. Parang nandun sa point na yun na ginagawa mo.
meron ka daw ginagawang gano'n o may gagawin kang gano'n. And also, there's an end of a cycle situation happening to your life. Siguro yung mga point na yun, siguro you're ending something into your life na, ay nako, hindi na ako magiging ganito, hindi na ako magiging ganyan, magiging organized na ako kasi ganyan, ganyan. Pwedeng doon sa point na yun, no, yung iba sa inyo. Sa iba sa inyo, there's a renewal situation. Pwede yung sarili mo, magkakaroon ka ng renewal, i-renew mo yung sarili mo for being organized person o kaya mas more ka na magpo-focus, kanya pwedeng nahadon sa point na yun, mas more ka na magkakaroon ng determination sa mga bagay-bagay mo, pwedeng nahadon to clarity something, any project. Iba dito, there's a project na may isang importanteng proyekto ako na nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng ito is related to your work or pwedeng ito is related sa mga tao na malapit sa iyo or connected sa iyo. No, kung anong proyekto yun, I don't know. Pwedeng traveling or pwedeng any situation, kung ano man yan. Yan, may mga project situation o proyektong gagawin ako na nakikita dito. May mga isasaayos o may mga ita-transform or yung iba dito is may paglipat. I don't know who, but may lilipat or may ililipat. Tingnan natin. We have the 12, 13, 19, 22, and 21. Meron kang Aries, Libra, Capricorn, Pisces, and Leo. Okay. Ay, na ano yung ako. Memo ko yan eh. Kasi makakalimutan ko yung date. O, diba? Alam mo naman si ate. Okay. May mga bagay ka daw na iniisip. May mga bagay ka na gusto mong simulan. O may mga bagay ka na maybe may ni-imagine sa iba sa inyo. Handun yung point na you want to structure into your life, but still, handun yung point na, anak baka masunog ka dyan, wag ka dyan. Handun yung point na maaring may konti pang delay. Either madi-delay or i-delay pa, or nahandun yung point na wala pang kasiguraduhan. No, parang nakikipagsapalaran sa isang sitwasyon, parang nahandun sa point na yun. Or makikipagsapalaran. But still, there's a delay situation, ano? O kumbaga handun din yung point of there's a blockage sa iba sa inyo or may mga obstacle pa na pagdadaanan. Kaya nahandun yung delay situation. Meron din ako nakikita na matigas ang ulo. Hindi ko alam if this is you or someone who's connected sa iyo. At meron din ako nakikita na new member of the family. Pwede mag-aampon ka, pwedeng may mabubuntis, may buntis, may mga anak, pwedeng kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng yun, di ba? Sa iba sa inyo, yun. And nahandito rin yung point na may mga tao na maaring bagong kukonek sa'yo or makakakita sa'yo or in what way, hindi ko kasi alam, pero I think this is a bago. May mga chismis or may mga bagong chismis maybe, ano, doon sa point niya. Yan, may mga chismoso at chismosa or pag-uusapan ka nila dito. May mga small problem ka na pagdadaanan. And then also, sa iba dito is makakaramdam ka ng feeling anxiety o may mga pagkabalisa na doon sa point na yun. And sa iba naman sa inyo is merong kasiyahan ka daw na mararamdaman about doon sa delay situation, ano. Pero ang nakikita ko naman dito, kung if there's a delay, huwag ka maglala, I think mariresolbahan naman talaga siya. Kasi pipili ka lang talaga na ano, but basta you know your purpose doon sa bagay na yun ang sabi. No? And then also is merong, yun tulad na sabi ko kanina, merong mga papers and documents ako na nakikita sa'yo. Handin din yung situation na maybe yung iba sa inyo is inihiwalay mo yung sarili mo or ihihiwalay mo yung sarili mo sa tao or kung kanino man yan. Or someone is ihiwalay niyo yung sarili niyo or the distance, mga ganyan. No, or ikaw, siguro handun yung point na you want to distance to someone, pwede na hanggang sa point na yun. Vice versahin mo lang, may mataas ang ego, merong mga asikasuhin siguro it comes related to a government, ganyan, or merong tao na mas mataas sa'yo, nakakausap sa'yo, pwede magulang mo, karelasyon mo, kapatid mo, basta or maybe mataas sa tao siya. And then, hindi official building or may mga authority related ang iba sa inyo. Magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life
siguro may mga decision making ka talaga na dapat gawin para hindi magkaroon ng mga delay situation sa iba sa inyo. Siguro nandun yung point na yun. Nandun yung iba is magkakaroon kayo ng mga pag-aalinlangan. Magkakaroon ng pag-aalala. Alam mo, may enemies ka talaga. Di ba nakita ko rin yung kanina? You have an enemies. Mahilig ka ba mag-hiking or maybe nandun yung may mga hiking situation din kasi ako nakikita sa'yo. Yan, there's an enemies and then also is nahandoon yung iba is tulad ng sabi ko kanina is ano yun, distance. Sa iba dito is pwedeng nahandoon yung point of separation or maybe nahandoon yung point of hindi man siya separation is magse-separate way. Ganun, nandun sa point na yun. Pwedeng di-distance siya or di-distance ka talaga. Tingnan natin energy mo, Leo. Parang yung iba dito, you put boundaries, or maybe someone's putting you a boundaries. Iba sa inyo, magkakaroon daw kayo ng limitation. Hindi ko alam in what way. Siguro kasi may mga urong-sulong ka na ginagawa this time. Pwedeng nahado sa point na yun. Halimbawa, sisipagin ka, hindi ka sisipagin ka, hindi ka pwedeng nahado sa point na yun, or may mga bagay na urong-sulong. Kasi ang nakikita ko sa iyo, parang nagkakaroon ng limitation sa iba sa inyo, no? Yun nakikita ko dito. Kaya nagkakaroon siguro ng delay. Energy mo. Meron din ako dito na tao na nakikitang player. Pwedeng may tao na lalaruin ka niya o nilalaro ka niya in a wrong way. Kaya handun din yung point na parang naramdaman mo or na vision mo or na sight mo na itong tao na to is hindi siya good para sa akin. No, I need to distance dito. Or pwedeng handun yung point na hindi ka magiging patolero at potolera sa iba sa inyo. Energy ni Leo. Bakit? Ano po yun? Okay. Uy. Okay, energy mo. Leo, energy mo na nakikita ko sa'yo dito is may mga sitwasyon daw na maa-unfocus ka. Sabi ko na nga nandito siya sa taas eh. Yan. Basta tandaan mo, ma-focus ka. Kasi parang ma-unfocus yung energy na nakita ko dito. No? Pwedeng tatamarin ka o kaya is, yun nga, in and out situation tulad ng sabi ko kanina. Ganyan. Or sa iba naman sa inyo is, sana hindi kayo magkasakit. No? Yan, pwedeng nahado yung point na kulang kayo sa tulog o kaya is may mga inaalala kayo, you feel anxiety, depression, stress, o kaya is may mga sitwasyon na nakapagpapaworrying sa'yo, pwedeng nahado sa point na yun. If there's a thinking situation kasi ako na nakikita sa iyo, sana wala kang sakit, no? Pwede rin kasi na may mga ubo, sipon, o masama yung pakaramdam mo, ganyan, masakit yung throat mo, o may mga pain ka na nararamdaman, mga ganyan sitwasyon, and sa iba sa inyo is yung energy mo is there's a self-doubt situation, ganon. May self-doubt tsaka nalolo self-esteem ka kasi yung iba sa inyo, and sa iba is lack of confidence ito sa situation. Yan, siguro when comes sa work mo, sa pera mo, ganyan, sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mong actionan, pwedeng doon sa point na yun, yun. May mga, sa iba naman sa inyo is merong sitwasyon daw na nafo-focus ka sa nakaraan. Pwedeng doon sa point na yun. But at least, di ba, you try your best kahit papaano sa nakikita ko dito. You na-try mo naman i-work it out kahit papaano yung situation. Yun nga lang, may mga time talaga na uncontrol ka. May mga time talaga na na-unfocus ka. Na may mga time talaga na napanghihinaan ka ng loob or tinatamad ka, ganyan. Pwedeng nahandon sa point na yun. Kaya, kung ako sa iyo, strong personality is needed. Focus lang, focus sa lahat. Kasi, the more na nagpo-focus ka, the more na yun yung
resultang positive yung gagawin mo. Tingnan natin ang parating kay Leo. Universe, ano po parating kay Leo? Parating kay Leo, March 20. Please show me. Parating kay Leo. Isa lang pala. Sabay kami. Uy, ang ganda na ano mo, oh. Tenten. The Wheel of Fortune. San ka? Ito, may 10 of Pentacles ka pa. May hinihintay ka, Leo. Diba dito may hinihintay? Ay, baliktad pa yung Wheel of Fortune natin. Ano po yung Six of Swords na parating kay Leo? Okay. Parating sa iyo. Uy, may devil ka. Okay, Leo. Ang parating sa iyo is may mga tao na muling ko-connect sa iyo. Or may tao na muling ko-connect sa iyo. Itong mga tao na to or itong tao na ito is kumonect na ito sa iyo noon. Yan. Kumbaga nagkaroon na kayo ng conversation, nagkausap na kayo, ganyan. O basta may connection kayo noon. Yan. May mga tao na muling ko-connect sa iyo. Ganun. And then also is ang nakikita ko dito rin sa iyo is meron ka daw ikakagulat or ikakashock o ikabibigla ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Yun ang sabi na parating. Hindi ko alam in what way. Maybe there's a problema. Hoping hindi ganun kalaki yung problema. Ako nakikita sa iyo. And then also, basta kung paano mo siya marireceive yung sinabi ko, no? And then also, ang parating din sa iyo is may tao, ako na nakikita dito, na may dark thoughts sa iyo. Palagi naman nangyayari sa iyo yun, Leo, no? Yan. Basta, palagi ko lang sinasabi sa inyo is asin-asin lang, no? Yan. Asin-asin lang kayo. Maglagay kayo ng, yung mga matagal na nanonood sa akin, alam na nila yan. Naglagay kayo ng salt, ng sea salt. Iba kasi yung kulay pink na Himalaya salt, iba ang gamit noon than sa pag-release ng mga negative energy, no? Ganyan. Yung pagpa-blockage ng mga negative energy. Sea salt is the best kasi yun talaga ang pang-alis ng mga negative energy, hindi po Himalaya. Kasi ang Himalaya po is ginagamit yan sa mga, basta, ako na nakakaalam nun. I-research nyo na lang. No, kasi sea salt lang naman ang pakay natin dito. Yun, that is the best. Yan. Sa tubig na pinapaligo mo or magpamulsa ka palagi araw-araw, palagi mo siyang palitan. Okay? And then also, yan, may dark thought person. And ang nakikita ko rin dito is may tao na pang-aabuso. Yan, maaaring may tao na abusuhin niya ikaw, ganyan. Sasamantalahin niya yung kabaitan mo, yung mga ganong sitwasyon. Ang parating din sa iyo is merong medyo magiging mabagal ang pasok ng kaperahan sa iba, no? But still naman siya kahit papaano. Hindi ko alam kasi di ba sabi ko sa'yo dito is nandun yung point na if you work it out something into your life, yun yung magiging resulta, di ba sabi ko sa'yo. Kaya mag-focus ka talaga ang sinasabi dito. Kasi na-unfocus or ma-unfocus, may mga time daw na ma-unfocus ka. Kaya magiging mabagal yung pasok ng resulta or magiging mabagal yung pasok ng pera sa iyo, no? Pero hindi ka mawawalan. Hindi naman empty yung nakikita ko sa'yo dito. And then also is, alam mo, meron ako nakikita, may kakagulat, ikakashock, ikabibigla ka ng isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo na manggagaling siya sa isang babae. Hindi ko alam in what way. Babae ang nakikita ko, ha? And then also is, you need to plan very carefully daw, sabi dito. Kumbaga, slowly but surely daw is magplano ka ng maigi. And you need to be very careful sa lahat.
no? And then nakikita ko rito, parating sa'yo is may tao na either ikaw yung naghihintay or may hinihintay ka na blessing, yung iba sa inyo. May matanda ako nakikita, hindi ko alam kung ano yung matanda na yun. Siguro may tao na makaka-receive ka sa isang matanda or ikaw ang magbibigay nito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ibibigay mo. Pwedeng pera, pwedeng gift, pwedeng support, pwedeng kung ano man yan, o vice versa, no? And then also is, merong tao na either maghihingi siya ng forgiveness or apology sa'yo, pero peke. Ibig sabihin, hindi bukal sa loob niya or hindi totoo yung mga sinasabi niya. And may nagmamatsyag. Ibig sabihin, Leo, may tao na nagmamatsyag sa iyo. Kaya makiramdam ka. May mga travel din ako na nakikita dito, no? Yan. There's a lying, dishonest. Yan, may mga cheater or magiging manipulative or ikaw ito or someone. And then also, handun din yung point na betrayal. Yung iba sa inyo is nandun yung point na you hiding your feelings, nandun sa point na yun. Or maybe someone's hiding your feelings. And iba dito, may pagtaak ng bagong direksyon ni Leo. Pwedeng nandun yung point of kailangan mo nang magdesisyon to straightforward sa mga gusto mong makamit this time sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo is thinking about pagbabago ng direksyon. Ganyan. Sa iba sa inyo, ganun. Magkakaroon ka ng connection sa isang tao na may distance sa'yo. Ibig sabihin is either nasa ibang bansa siya, sa ibang probinsya, o nasa ibang kalapit baryo. Or ikaw ito sa kanya. Magkakaroon, either ko connect. Ano ang dapat iwasan ni Leo? Dapat mong iwasan. Baka nababagalan kayo sa akin, nasa inyo na yan. Isip-isip din para alam nyo kung paano gawin na pagka medyo nababagalan kayo sa speed ko. Uy. Okay, dapat mong iwasan. Okay, Leo, dapat mong iwasan. Siyempre, yung mapanghinaan ka ng loob, no? Iwasan mo yun. Iwasan mo yung ma-unfocus ka talaga kasi 'di ba nakita ko sila tuloy. Nakita ko yun dito yan. Iwasan mo ma-unfocus ka ha kasi pag na-unfocus ka, tandaan mo yung resulta. Ikaw rin yung noon. Iwasan mo ma-unfocus ka, iwasan mo rin yung pabigla-biglang sitwasyon, kung ano man yan. Halimbawa, bigla kang naggastos, hindi mo napag-isipan, kailangan ko ba to, need ko ba yan, ganyan, di ba? Yung mga ganun, ano man pagbigla-bigla yan, iwasan mo rin yung magkaroon ng pabago-bagong isip. Yan. Gagawin, hindi gagawin, okay, bukas na lang, ay next na lang, ganyan yan. Iwasan mo rin, syempre, is hindi mo tapusin yung mga naumpisahan mo. O kaya halimbawa, naglilinis ka ng bahay. Yung kusina lang, pero tinamad ka na, ay bukas na lang yung, yung sala, mga ganyan. In what way, hindi ko alam. Iba-iba kayo yan. Kung ano man yan. And then also, iwasan mo syempre, malack of discipline ka sa mga iniinom at kinakain mo. Iwasan mo rin kung kailangan mo mag-exercise mag-exercise ka, mag-yoga ka. Kung gumawa ka ng mga activity na pwedeng makatulong when it comes into your physical, no? And syempre, iwasan mo rin yung, maging reckless, ganyan. And then also, yung ma-over-competitive ka, or yung mga taong over-competitive. Ganyan. No? Yan. Iwas-iwas ka. If this is you, ganun na lang din. Or someone, ganun din. And then, iwasan mo, syempre yung mga yung mga bully person o mambully ka o kaya is
yung bahala ng situation, ma-burnout ka, o yung mga rude person, o being a rude, yan, yung mga bastos, o maging bastos ka, yung mga salita mo, ingat ka na lang din sa nakikita ko dito. Tsaka, syempre, if you have a bisyo, syempre, iwas ka na lang din. Alam ko naman sa mga Leo, halos wala namang bisyo yung mga Leo, no? Kasi mas more silang focus talaga sa sarili nila, sa stability nila. Yan, syempre, iwasan mo rin yung yung magkaroon ka o magkaroon ka ng pagpapabaya when it comes to your social life. Yung mga gossip, yan, iwasan mo yan. Yung mga cheating situation, kaibigan, karelasyon, or mga basta trust your intuition na lang din dito, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yung mga taong abusado, kasi nakita rin natin kanina yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, tsaka yung gumawa ka ng mga bagay na wala nga namang katuturan. Yan. Palagi mong isipin, makakatulong ba to sa akin? Ganyan, di ba? Kasi pag mag-wasting time ka lang sa isang bagay, isang sitwasyon, parang, di ba, ay, nasayang lang yung oras ko dito, wala naman akong napala. Alam mo yung mga ganun. Iwasan mo na lang. Love, Leo in love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Leo in love. Please show me. Kamusta po ang love ni Leo this week? Okay, the Tower. Ano po yun, universe? Love ni Leo. Okay. When it comes sa mga single dyan, may namatay ba? Or may marireceive kang Anak, excuse me. Okay. Sa mga single dyan, pwedeng may mga nakakausap na kayo? No? Pwedeng may nakakausap na kayo, pero mukhang hindi ka interesado dito, Yun ang nakikita ko. Mukhang hindi ka interesado sa kanya. Pwedeng nakakausap mo na siya, but still hindi. Pero ang nakikita ko dito, kung nakakausap mo na siya, kasi this a friend also, no? Or pwedeng hindi yung point na friend mo siya, o nakausap mo na siya, o nakakausap. Pero alam mo, may gusto daw siyang sabihin sa'yo. Parang, I don't know what, pero gusto niya may sitwasyon na isaayos, or pagsasaayos, situation with them in this connection. Yun na nakita ko, the 7-7 din. Itong tao na napaka-very independent. Ang nakikita ko sa kanya, very defensive, no? Yung tao na ito, or meron siyang sasabihin to defense yung sarili niya na doon sa point na yon. Yon ang nakikita ko dito. And then also is marami siyang gustong sabihin actually, itong tao na to. Yun. But there's an ending situation kasi ako na nakita. Siguro nandun yung point na may nalaman ka sa kanya na hindi na kina-disappointment mo, or hindi mo talaga nagustuhan. Pwedeng nandun sa point, or nandun yung point na you're not interested. Pwedeng nandun sa point na yun. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito. Kung nagkahiwalay kayo, oo, kasi why? Alam mo yung point na pwedeng may nalaman ka sa kanya, or nandun yung point na itong taon na to talaga sarili niya lang din iniisip niya, ganyan. Pinag-isipan mo pa talaga, pagdating dito sa connection na ito. Inisip mo talaga, nagkaroon ng mga urong-sulong pa dito sa connection na ito. Pero, but still, dumating talaga yung ending ng connection na ito, sa nakikita ko. Umalis o lumayo yung isa, or nag-move talaga yung isa dito sa nakikita ko dito. Pero ang nakikita ko kasi dito, parang you still friend nitong tao na to, or handun yung point na nagkaroon talaga ng third party relationship ito, tao na to. Actually, hindi ka nag-iisa, no? Pwedeng mayroong siyang mga friend na naging karelasyon niya, ganun, or nagkaroon talaga ng third party. Yun. Kung kayo naman is connected na may third party, yes, may third party sa iba, but still, nandun naman yung point na, masyadong madepensa yung isa sa nakikita ko dito. Kumbaga parang bumabawi siya, no? Pwede nga doon sa point na yun, kung may third party, bumabawi naman siya sa iyo. Pero kung accept mo naman na if you are third party, or
may third party talaga, yun, nasa iyo na yan kung ano yung mga hakbang mo dito. Ate, mahal niya ba ako? Ha? Kung mahal ka niya, hindi ka niya papasok sa third party relationship. Kasi dito, is you are a person na you need the support or advice or love or a friend who can lean on. Nandun lang sa point na yun, ako nakikita dito. Kung kayo naman is walang third party relationship dito sa sitwasyon na to, is there's a new beginning happen into your life, pero nahandun yung point na may mga bagay o sitwasyon na parang you want to recover in this connection. Hindi ko alam in what way, kung ano yung you want to recover, but there's a recovering situation ako na nakikita sa inyong relasyon, Pwedeng sa part mo or sa part niya, syempre may tissue pang hawak si ate, yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng nahandun yung point na may mga ikakagulat o ikakashock o ikakabigla ka talaga na malalaman mo when it comes in this connection. Pwedeng sa part niya o sa part mo. Pwedeng nahandun sa point na yon. May mga sitwasyon na kailangang ayusin dito sa connection na ito sa may mga walang third party. Ang nakikita ko rin dito is may lalaki. Hindi ko alam kung ito yung karelasyon mo or ikaw ito or someone pa na may lalaki dito na ang nakikita ko dito is pwedeng kakausapin ka niya or kakausapin mo siya. Bakit ate? Ang nakikita ko kasi dito is parang meron kang malalaman sa kanyang katotohanan or maybe this person is may sasabihin sa sayo na advice or maybe isa sa consultant or kung sino man siya, or pwedeng tao na may sitwasyon na ipapaayos ka sa kanya or something need to fix or isaayos, mga ganong sitwasyon ako nakikita. Or baka hingi ka ng tulong sa kanya or siya yung tutulong sa'yo. Yun ang nakikita ko dito sa iyo. Pero meron akong 2 hanggang 3 tao na kaibigan. Either kaibigan siya o ka-family member. Hindi ko alam kung sino siya or pwedeng kapatid, na maaring magkakaroon ka ng connection. Pwedeng ito 2 or 3 tao ang magbibigay ng suporta dito sa relasyon na ito. Yun na nakikita ko dito or sa isa sa inyo. Sa side mo or sa side niya. Ay, baliktad. Ay, parang baliktad yung card ko, Oo nga, baliktad nga ate. Ano ba yan? Kamusta po yung money ni Leo, Universe? Leo, ingat ka. Alam mo, mananakit ang tiyan mo. Hindi ko alam kung ikaw, pero sa tingin ko ikaw, or maybe mas bata sa'yo, or ikaw sa iba, may mga time daw na biglang sasakit yung tiyan mo. Hindi ko alam kung sisikmurain ka ba, kung babae ka, may menstruation ka ba, kung may nakain ka ba, may nainom ka ba. Yan. May pananakit ang tiyan ako nakikita sa'yo. Ingatan mo yung sarili mo. Sana wala ka naman sakit sa tiyan. Or someone is may sakit sa bandang tiyan. Pero wala ako nakita. Tingnan natin. May pananakit lang ng tiyan. Pwedeng iba sa inyo is 2 kayo, isa ka, ikaw lang. Kamusta po yung money ni Leo, Universe? This week. Ano po yun? Money po ni Leo. Money ang trabaho to Okay. When it comes sa money mo, may business ka ba or you have own leadership na ginagawa? Malaki man o maliit yung business mo or may sarili kang or you are a leader, ganyan. Sa money mo is, ang nakikita ko sa'yo dito is there's a new horizon happening. Pwedeng nahandun kasi sa point na mas nag-iisip ka na ngayon this time, than sa mga past reading ko sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Sa iba naman sa inyo, siguro yung iba is merong mga
Kasi na-focus kayo sa nakaraan no, yung iba sa inyo. Or pwedeng nandun yung point na may mga utang pa, may mga dapat pang bayaran, ganyan. Pwedeng nandun sa point na yun, ano. And yung money mo is if there's an achievement naman, no? Hindi lang ganun kalaki, but still, you have an achievement or nandun yung point na you will enjoy the fruit of your labor and success kahit papaano. Yun, nandun yung stability and prosperity na nakikita ko sa iyo dito kasi there's a new horizon happen to your life. No? Sa iba sa inyo is konti lang naman yung problem. No? Hindi naman ganun yung nakikita ko energy na malaki sa nakita. Pero, mag-ingat ka pa rin. Ang nakikita ko kasi dito is pwedeng may tao or may makakausap ka na tao, maybe ano, na hindi ko alam kung pagbabackstab yun or pwedeng lulukuhin ka niya or pwedeng halimbawa magkakaroon kayo ng conversation when it comes to business or partnership man yan or pera na medyo halimbawa na pag-usapan nyo is 1,000 tapos nag-ano lang siya ng 900 o kaya 500 yung parang wala sa pinapag-usapan pwedeng na doon sa point na yun or sana hindi ka maloko when it comes to money no sa nakikita ko sa iyo dito or pwede rin kasi is ano, maabuso ka, no? Yan, na connected ang pera. Advice. Pero alam mo, there's a growth pagdating sa pera mo. Ang iba lang sa inyo, nalilito lang kayo. Pwedeng nahadon ka sa point na you're looking to a new direction, pwedeng nahadon sa point na yun. But you need to choose one direction, ano? Focus ka lang muna sa isa. Kasi pagka dalawa yung pinukusan mo, hindi pa nagsasucess yung dalawa na yun. Yung kahit isa doon, walang successful, di ba? May sa mahirap. Mag-focus ka muna sa isa. Gawin mo muna successful yung isang direction na yun. Then after that, nag-success na yun, sundin mo na tong kabila. Yun naman ang gawin mong successful yun. Kung mahadon yung mga thinking nyo, no, sa iba sa inyo. Pero kung kaya mo dalawa, edi why not, diba? Nasa sa'yo naman yan. Okay, when it comes sa advice, okay. Okay, when it comes sa advice, is nakikita ko naman okay ka naman dito, no? Kasi you're finding peace this time. May mga bagay na maa-accept mo or i-accept mo na, may mga bagay. Kasi mas more ka ngayon na magsisave ng money sa iba sa inyo, nahado yung point na may mga bagay ka na paninindigan mo, ganyan, magiging mas more protective ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo, sa pera mo man yan, sa sarili mo, o kaya isang doon na yung paninindigan sa buhay sa nakikita ko sa dito. And then also, is you need to finding peace, accept, and heal, and recovery then is coming sa'yo. It's good naman din sa nakikita ko sa dito. Nahandon na rin yung point na yung iba sa inyo is makaka-move on na o may moving on situation ako na nakikita sa iyo. And then, makinig ka din daw sa mga opinion or advice ng ibang tao. No? Always focus, take it action, to make it real, kung ano yung mga goal na gusto mo talagang fokusan. Magkaroon ka daw talaga ng layunin or mag-focus ka lang talaga sa layunin mo. Always aware sa lahat. As in, you need to be aware sa sarili mo, physical, emotional, spiritual, or sa mga tao na nakakausap mo, pwede na doon sa point na yun. And kung may mga bagay na kailangan i-develop sa sarili mo, i-develop mo daw. No? Yung mga skills developing or any development na needed mo, gawin mo. And syempre is taking advance in any situation into your life. Pag-isipan mo talaga in advance. Makakagood ba? Hindi ba makakagood? Dapat ba? Kailangan ba? Need ba? Yung mga ganun, no? Always think advance. Kaya sa mga salita mo, no? Yan, pag-isipan mo talaga, ano. And syempre, grounded. And then also is yun, have a healthy lifestyle ang sinasabi dito. Is pinaka the best sa lahat. Kasi kapag inano mo yun is lahat yung papasok na doon. Yun ang nakita. Strong will, ano? You need ng strong will. Basta standing up for your beliefs and mag-focus ka lang sa mga goals mo.
Yung kailangan natin yung determination mo sa lahat ng ano. Halimbawa, gusto ko ng bahay, ganyan. Mag-focus ka dun para ma-achieve mo yun talaga. O, example ko lang yun. Arigato namaste, God bless.